Isang magandang araw po muli sa atin mga kapatid. At tayo po ay narito upang pasalamatan muli ang ating Panginoon sa araw na ito para patuloy pong ibaba ng ating Panginoon ang masaganang pagpapala. Ngayon po, araw ng linggo, patuloy natin papurihan po ang ating Panginoon. Ipanalangin po natin yung ating pong gagawin na online fellowship na nawa ay magkaroon na rin po tayo ng face-to-face na fellowship sapagkat siyempre po iba pa rin po yung kikita-kita sa presensya ng ating Panginoon. At salamat din po sa ginagamit ng ating Panginoon, yung ating bagong teknolohiya na kahit paano po ay hindi nawawala na tayo ay magkaroon ng ugnayan sa pamamagitan po ng ganitong gawain. Bago po ako patuloy na manalangin sa araw na ito mga kapatid, ay may babasahin po ako na chapter sa Biblia na aakma din po sa panahon natin ngayon kung paano tayo tinuruan ng ating Panginoon na mag-ingat sa mundong ito. Sige po, at babasahin ko po ang Matthew chapter 24 verse 4. Ang sabi po dito, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Yun po, salamat sa Panginoon. At sabi nga po, ay patuloy po tayong pinag-iingat ng ating Panginoon. Hindi lamang po sa panahon na ito, sapagkat noong pa man po ay sinasabi na niya na lagi tayong mag-iingat. At lalong-lalo na rin po sa panahon ngayon, di po ba? Lagi natin bukang bibig sa bawat isa. Stay safe, mag-iingat. At upang alam naman po ng lahat ang ating nagiging problema hanggang sa panahon po ito. Kaya huwag po tayong panghinaan ng loob, huwag po tayong padala sa takot, sapagkat meron po tayong Panginoon na siyang gumagabay sa atin sa araw-araw ng ating buhay. Nasabi nga po niya, mag-ingat tayo sa lahat ng oras. At paano po natin gagawin yun? Siyempre po, mag-iingat tayo na may kasamang pananampalataya sa ating Panginoon upang tayo po ay patuloy na maligtas sa ating pong mga ginagawa sa araw-araw o dito po sa kalakaran ng ating mundo na ating ginagalawan ngayon. Marami po ang nababagabag, pero siyempre po ang anak ng Diyos ay laging handa sa anumang pagsubok na darating. Dahil sabi nga ng ating Panginoon, huwag tayong padaya kanino man. Yung pong mga bagay na yan ay pandaraya sa atin, di po ba? Kung panghihinaan po tayo ng loob, mawawala tayo sa presensya ng Panginoon. Sige po mga kapatid, ating pong itaas ang ating gawain sa umagang ito upang tayo po ay basbasan ng pagpapala ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord, salamat po sa umagang ito, Panginoon, na patuloy na kami ay binibigyan mo ng lakas ang bawat isa. Salamat, Lord God, sa patnubay mo sa amin, sa mga nagdaang araw at sa mga nagdaang oras sa aming buhay. Patuloy nga po, Lord God, sa araw na ito, ay ibuhusan mo kami ng iyong masagalang pagpapala upang ikaw, Panginoon, ay patuloy na sundin at ikaw, Panginoon, ang patuloy naming panghawakan ang lahat ng iyong mga pangako sa amin, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na muli kami ay magdiriwang ng iyong araw, Panginoon, ang Lord's Day, Panginoon, ang araw ng linggo. At higit sa lahat, Panginoon, ay tinataas ko sa iyo ang lahat po, Lord God, ng taong gagamitin mo sa aming online fellowship, Panginoon. Lalong-lalo na po, Lord God, yung maghahatid ng mabuting balita na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po siya, Lord Jesus, itago mo po siya sa iyong banal na likuran upang ang pangalan mo po, Lord God, ang maihayag at hindi ang kanyang pangsariling kagalingan, Panginoon. Lord, pagpalain mo rin po ang maghahatid ng aming ibing, Panginoon. Nawa, Lord God, patuloy kami nagpapasalamat sa iyo sa kabila, Lord God, na kami ay naka-online lamang, ay hindi kami pinababayaan, Panginoon. Dahil alam namin, Lord God, na ikaw ay nariyan upang kami ay patuloy na proteksyonan, Panginoon. Salamat, Lord God, sa maghahatid ng mga magagandang awitin sa aming fellowship na ito, O God. Salamat po sa lahat ng tao na nagkakaisa at patuloy na kumikilos, Panginoon, upang sa kabila ng lahat, Panginoon, ay mapagpatuloy pa rin namin ang pagsamba at pagpapuri sa iyo, Lord God. Walang sino man, Lord Jesus, na makakahadlang sa amin upang ikaw ay patuloy na papurihan at sambahin, Panginoon.
Ikaw lamang, Lord Jesus, ang Diyos na tanging tagapagligtas at may hawak ng ang langit at lupa, Panginoon. Kaya kami, Lord God, ay panatag ang loob at patuloy, Lord Jesus, na kumakapit sa iyong banal na pangalan. Lord, salamat po at hinihiling din po namin, Lord God, na makapanood ang lahat po ng aming mga kapatiran at ayusin mo po, Lord Jesus, ang lahat ng koneksyon at wag maging nagambala, Panginoon, ng kahit sino man na kami ay mawalan, Lord Jesus, ng koneksyon ang bawat isa. Salamat po, Panginoon. Patuloy po namin itinataas sa iyo ang aming gawain at nagpapasalamat din po kami, Lord God, sa kabila ng lahat, yung aming natapos na prayer and fasting, Panginoon. Salamat din po, Lord God, at iyo pong ibinaba ang masaganang pagpapala sa bawat isa. Lord, salamat po sa oras na ito. Sa iyo po namin inihahain ang lahat, Lord God, na mangyayari sa araw na ito. Patuloy po namin sa iyo, Lord Jesus, idinudulog ang lahat ng aming mga panalangin, ang lahat ng aming mga suliranin, Panginoon. Alam namin, Lord Jesus, na ito ay gagawan mo ng katugunan, Panginoon. Lord, salamat po. Patuloy po namin itataas ang iyong banal na pangalan sa mga oras na ito at patuloy ka po naming pasasalamatan sa lahat ng biyaya at blessing na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy ka po namin papupurihan, itataas ang iyong banal na pangalan at patuloy ka, Lord Jesus, sasambahin sa lahat ng oras, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa lahat-lahat po, Lord Jesus, na ng katuparan ng lahat ng aming panalangin. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka po namin sasambahin, pasasalamatan sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasubaybay sa ating online fellowship. I-welcome po natin ang ating pong worship team at patuloy po tayong makinig ng mga kalangit na awitin at magandang umaga po muli sa inyong lahat. Amen. So, good morning to all of us. Happy Lord's Day to everyone. And from the beginning of time, God has been good to all of us. He is good to us in so many ways. He loves us unconditionally. He is guiding us and protecting us in all our decisions. And He keeps us from any harm. And itong goodness ng Lord sa buhay natin is so good, so wonderful, and so beautiful to be hidden away. So today, I encourage everyone na i-declare natin, isigaw natin, ikanta natin, bigay natin yung the best na papuri sa Panginoon for all the goodness and faithfulness na nararanasan natin sa mga oras na to. Kahit na napakarami nating pinagdadaanan ngayon, ano man yung pagsubok na meron kang dinadanas ngayon, kapatid, rest assured na nandyan ang Lord kasama mo sa battle na yan. Hindi ka nag-iisa at hindi ka napababayaan. So come on, church, let us worship our God. Let us give Him the highest praise and worship today. But
hands. My life is not my own. So come and take control, 'cause you alone are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. Sing, you are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good. Hey. There's no other name like Jesus. Come on, church, lift your voices to Him. Hallelujah. There is no other name like Jesus. Jesus. There is no other name like Jesus. Jesus. There is no other name like Jesus. Jesus. There is no other name like Jesus. Sing. There is no other name like Jesus. No other name like Jesus. Like Jesus. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good, yes, you are good, Lord. You are good all the time, and your love endures forever. You are good, Lord. You are good. There is no other name like Jesus. 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 You are good. Yes, you are, Lord. Hallelujah. Woo. Yeah. Come on, church. Let's lift our hands to the Lord. Gloriously, you save me. You save me. So miraculously, you made me brand new. You welcome me to open arms, unfailingly. Your love is a river, so I will praise you, and I will praise you. I praise your name forever and a day. And I live for you into eternity. So I praise you, Lord. So I praise your name forever and a day. And I live, wanna sing, wanna say, what I'm learning every day. Hey. Woo. Come on, church. Let's lift our voices to Him and sing. Generous
worship Him and sing. Praise Your name forever and a day, oh Lord. And I live what I sing, what I say, what I'm learning every day. Come on, church. We praise You, Jesus. So I will praise You, and I will praise You, and I will praise You, and I will. So I praise Your name forever and a day. And I live for You into eternity. So I praise You, Lord. So I praise Your name forever and a day. And I live what I sing, what I say, what I'm learning every day. So I praise Your name. So I praise Your name forever and a day, Jesus. And I live for You into eternity. And I praise Your name forever and a day. And I live what I sing, what I say, what I'm learning every day. Praise You, Jesus. I worship at Your throne, whisper my own love song. With all my heart I sing, for You my depth and king. I live for all my days to put a smile on Your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And oh, how wide You open up Your arms when I need Your love. How far You would come if ever I was lost. You said that all You feel for me is undying love. And you show me to the
sweet Jesus. Sweet Jesus. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Honor you, Lord. We glorify your name. We thank you and we exalt you, Jesus. All of this, Lord, we lift it up, everything to you. All these praises, all the hearts of your children, Lord God. And all that we are, Lord, is yours. Everything, Lord God, na meron kami, Panginoon, ay sa'yo, Panginoon. We love you, Lord. We honor you and we praise you. We lift you up, everything, Father. Give you back all the glory and honor and praises. In Jesus' mighty name we pray. And everybody will sing, Amen and Amen. Hallelujah. Hello, welcome everyone. Today our Sunday Fellowship at andito naman po tayo ngayon, mag-aral po tayo ng salita ng Diyos at iniimbitahan ko po ang bawat isa, tayo po ay magsipikit para sa ating pananalangin. Aming Diyos, salamat muli sa isang magandang araw na binigay niyo po sa amin para pag-aral ng iyong salita. Purihin ang iyong pangalan sa oras na ito. I-bless niyo po ang lahat na nanonood, lahat na nakapakinig ng iyong salita sa araw na ito. Ibuhos niyo ang iyong masaganang pagpapala sa bawat isa sa amin. Purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Glory to God. So, ngayon po, we are going to continue our series about hope. At napakadami na po nating pinag-usapan about hope. Napag-usapan natin hope that comes from encouragement, hope that comes from sacrifice, hope that comes from spiritual warfare, comes from belonging to God, at marami pa. Ngayon, ang ating pag-usapan is about hope that comes from wisdom. Napakagandang mensahe po sa bawat isa sa atin. Ay meron pong pag-asa o hope na galing po sa karunungan. Let us open our Bible in the book of 1 Kings, chapter 3, verse 16 to 22. Ang sabi po dito, now two prostitutes came to the king and stood before him. One of them said, My Lord, this woman and I live in the same house. I had a baby while she was there with me. The third day after my child was born, this woman also had a baby. We were alone. There was no one in the house but the two of us. During the night, this woman's son died because
she lay on him. So she got up in the middle of the night and took my son from my side while I, your servant, was asleep. She put him by her breast and put her dead son by my breast. The next morning, I got up to nurse my son, and he was dead. But when I looked at him closely in the morning light, I saw that it wasn't the son I had born. The other woman said, "No, the living one is my son. The dead one is yours." But the first one instead, "No, the dead one is yours. The living one is mine." And so they argued before the king. So, napakagandang kwento, napakagandang problema na kailangan po applyan ng karunungan. Talagang masusubok po dito. Ito po yung kwento. Isang araw ay nagpunta sa hari ang dalawang babae na mga prostitute. At sabi nila, "Malari, ito na." Sabi ng nakatira kami sa isang bahay. Nanganak ako, sabi ng isang babae. At kasama ko yung babae, sabi niya. Pagkalipas ng 3 araw, nanganak din yung babae kasama ko. At walang ibang tao doon, kami lang. So isang gabi ay nadaganan niya yung kanyang anak at namatay. Ayaw nga. Nung malalim na ng gabi, sabi niya, ay nanganak din yung pangalawang babae. Tapos, pinalitan niya or pinalit niya yung kanyang anak na namatay doon sa unang babae na nanganak. So, ayun na, nag-argued sila. Nag-agawan sila. Sabi nung unang babae, "Akin yung yung buhay na anak." Sabi nung pangalawang babae naman, "Hindi, akin yun." To make the long story short, yun po yung kanilang argumento doon sa harapan ng hari. So, paano natin i-apply dito ang wisdom? Sabi dito, number 1, there is hope in unbiased judge. This story begins by telling us that the problem was between 2 prostitutes. It is surprising that the King Solomon would even hear the case of women, let alone prostitute. And the 2 women argued about what was true and what was a lie. King Solomon just listened. So ito na po yung argumento nung nandun sila sa harapan ng hari. Pinakinggan sila ng hari habang sila ay nag-argue. At pinakinggan niya kung ano ang totoo. Ano ang kasinungalingan. Alam niyo po, sa Christian, sa buhay po natin, we live in a similar situation. We are people who do wrong things. No? Ihahambing po natin sa ating buhay, mga Kristiyano. Tayo din po ay parang katulad nito ang sitwasyon po natin. Tayo po yung mga tao na minsan ay nakagawa ng mali. Hindi po ba? Hindi naman po lahat ng nagawa natin ay tama. Hindi po ba? Hindi naman po tayo perfect. Minsan nagkakamali po tayo. Kristiyano, hindi Kristiyano, aaminin po natin. O kahit hindi po natin aaminin, alam po ng Diyos na nakagawa din po tayo ng mali. Live in an acceptable situation. Dito po tayo ngayon, namumuhay po tayo. Minsan sa sitwasyong hindi katanggap-tanggap. Sa sitwasyong ay hindi maganda. No? May mga battle among ourselves. Opo. Di ba? May mga struggle po tayo. May mga sarili po tayong problema. Di po ba? Sino po ba dyan may mga sariling problema? May mga personal po tayong mga problema. Hindi lang alam ng iba. Na nag-i-struggle din po tayo. Mga kapatid. Ano pa? And yet God the Father still listen to us. Imagine niyo po yan. No, talagang merong hope sa unbiased judge. Napakabuti po ang ating Panginoon. Kahit tayo po ay nag-struggle, kahit tayo po ay may sakit,
kahit tayo po ay hindi perfect, kahit din po tayo ay nagkakamali, ay naintindihan po tayo ng ating Panginoon. Amen po ba, mapatid? Napakagandang mensahe itong dalawang babaeng ito na nag-aagawan. No, maaring yung isa nagsabi ng totoo, pero yung isa ay nagsisinungaling. Pinapakinggan po sila ng hari at ina-apply yung wisdom. Makikita po natin mamaya paano niya nilutas ang problema sa dalawang ang kanilang mga argumento. Okay, ituloy ko lang ha. Have you ever thought about the fact that sometimes you and another Christian go to God the Father with a disagreement? Amen po ba? Minsan, may mga problema po tayo sa loob ng church, sa loob ng tahanan, kahit tayo ay mga Kristiyano na. No, may mga alitan, may mga nangyari pa ring disagreement, hindi pagkakasundo. Oo, minsan, hindi naman natin maiwasan po yan eh. Amen po ba? Each person expect God to rule in their favor. Makikita po natin, but the great part about this is God is an unbiased God. Talagang napakaganda. Buti na lang meron po tayong Diyos na walang pinapanigan. Siya po yung Diyos na nakakakilala or nakakaalam sa laman ng ating puso't isipan. Amen po ba? Napakabuti po ang ating Diyos kasi unbiased po siya na judge. Wala po siyang pinapanigan. Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong ma-discourage. Huwag po tayong mawala ng pag-asa na kahit sa tingin po natin ay walang nakakaalam, walang nakakakita sa mga mabubuti mong ginagawa. Amen po ba? Parang masabi mo, ako na lang ata ang tapat dito Ako na lang ata hindi gumagawa ng kasalanan. Ako na lang ata ang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Praise the Lord. Sasabihin ko sa iyo, merong unbiased judge. Merong hukom na wala siyang pinapanigan. Pag tayo ay gumawa ng tama, i-reward niya tayo. Amen po ba? Glory to God. Pero pag tayo din ay hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, makikita din po natin, malalaman din po natin, mga minamahal kong kapatid, na talagang natatanggap din po natin yung para sa atin. So, babalikan po natin dito. Ito po yung great part. God looks at our heart. Not our checkbox, not our colors or our skin or our educational background or our accomplishment. Ang tinitingnan ng Panginoon ay ang ating mga puso. Tayo po ba ay tapat sa Kanya? Amen po ba? Hindi po tinitingnan ng Panginoon kung gaano na tayo katagal, gaano na tayo, ano ba tawag noon? Or gaano na tayo katagal sa paglilingkod sa Panginoon. Yes, maganda po yon na matagal na po tayong Kristiyano. Pero hindi lang doon po nakasalalay. Ang tinitingnan ng Lord, paano tayo magiging tapat sa Kanya. Ang ating mga puso tinitingnan. That's why each of us should go to God in prayer. Kaya po, ito po yung ginagawa po natin na lagi po tayong nananalangin. Natutulungan tayo ng Panginoon. Nananalangin po tayo na palalakasin po niya tayo. Amen po ba? Kahit matagal na tayo sa Panginoon, pero may time din talaga nanghihina tayo eh. May mga time po talaga, inaatake po tayo, naglalambot po tayo eh. So kailangan natin ang Panginoon na magpapalakas sa atin. Sa 1 King chapter 3, kung itutuloy po natin yung ating binasa, verse 23 to 25, sabi dito, the king said, "This one says, my son is alive and your son is dead.
While that one says, no, your son is dead, and mine is alive. Then the king said, bring me a sword. So they brought a sword for the king. He then gave an order, cut the living child in two, and give half to one and half to the other. So ito na po yun, ang sagot ng hari. Si King Solomon, sabi niya, sige, dalhin mo dito yung buhay na bata. Kumuha ka ng tabak, then hatiin mo ang bata na buhay. Ibigay ang kalahati sa isang nanay, yung kalahati sa isang nanay. O, tingnan nyo. So, hindi siya bias. So, anong makikita po natin dito? In-apply yung wisdom na galing sa Diyos. Talagang oo nga naman, paano mo naman lutasin yun? Yung problema na yun, nawala ka doon sa sitwasyon. Wala ka doon sa actual na pangyayari. At pareho sila nag-claim, pwede ba mangyari yon? Na isang bata, dalawa yung nanay, pwede po ba mangyari yon? Talagang merong totoo doon na nagsasabi. Meron ding nagsasabi doon na hindi totoo or nagsisinungaling. So, kung makikita po natin dito sa baba, mababasa po natin, yung totoong nanay ay nagparaya po siya. Sabi niya, huwag na po. Sabi niya. At ibigay mo na lang sa kanya. Doon sa isang nanay. Tapos yung isang babae nagsabi, hindi. Para fair and square. Para patas. Sige, hatiin. Para tagkalahati kami. Anong sabi ng hari? Ibigay mo doon sa totoong nanay. Ang totoong nanay yung nagparaya. Amen po ba? There is hope in unbiased judge. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. For we must all appear before the judgment seat of Christ so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Sabi niya, lahat po tayo ay darating naman sa hukuman. No, pagdating ng time ng ating Panginoong Kristo. At tatanggap po tayo sa nararapat sa lahat ng ating mga ginagawa. Kaya sabi ko nga kanina, huwag po tayong malungkot. Kung ikaw na lang sa tingin mo na gumagawa ng tama sa Panginoon. Parang nangihina ka, parang wala na akong kasama dito. Parang ako na lang. Sa tingin mo, ha? Sa tingin mo na ikaw na lang gumagawa ng tama. Huwag po tayong malungkot, kapatid. Kasi darating din yung time. I-reward po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Pag dumating yung panahon ng awarding o rewarding, sigurado po ako ay iiyak po tayo sa reward na ibibigay po sa atin ng ating Panginoon. Pangalawa po, there is hope in a wise judge. Sa earlier chapter ng binasa po natin, God told Solomon that he could ask for anything and he would receive it. Solomon chose to be wise. Solomon immediately applied his newfound wisdom to this situation. Solomon used this to draw out the fruit. So, makikita po natin dito na tinanong ng Lord si Solomon, ano ba ang gusto mo? Humingi ka sa akin, anong gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. Yun ang sabi ni Lord sa kanya. Pero ang hiningi ni Solomon ay wisdom. Kaya natuwa ang Panginoon. Sabi niya, sapagkat hindi ka humingi ng anuman. Ang hiningi mo ay karunungan. Hindi ka humingi ng kayamanan, hindi ka humingi ng kalakasan, o hindi ka humingi na mamatay ang iyong mga kaaway.
ang hiningi mo ay karunungan, ibibigay ko sa iyo. Kahit yung mga bagay na hindi mo hiningi, kagaya ng kayamanan, ibibigay ko sa iyo. Sa 1 King chapter 3 verse 26 to 28, sabi po dito, the woman whose son was alive was filled with compassion for her son and said to the king, please my lord, give here the living baby. Don't kill him. But the other said, neither I nor you shall have him. Cut him in two. Then the king gave his ruling. Give the living baby to the first woman. Do not kill him. She is his mother. When all Israel heard the verdict the king had given, they held the king in awe, because they saw that he had wisdom from God to administer justice. There is hope in wise judge. So, nakita po nila dito sa Israel kung papaano ginamit ni Solomon na wisdom mula sa Panginoon. Nakikita po natin dito kung papaano po na-apply. Napakahalaga po ang karunungan mula sa Diyos. Saan po natin ito makukuha? Sabi nga ng Biblia, the fear of God is the beginning of wisdom. So, ang karunungan ay makukuha po natin ito sa ating pakikipag-isa sa Panginoon. Amen po ba? Sabi nga ng Biblia, if we lack wisdom, ask God. Amen po, lalo na ngayon sa panahon na ito, mga kapatid, na ano yung gagawin natin? Ano yung sunod na gagawin natin? Ano po ba ang tama? Ano po ba ang hindi tama? So, kailangan po natin ng karunungan mula sa Diyos. So dito, ang nagbigay ng karunungan kay King Solomon ay walang iba. Napakahirap po yung problema na ito. Yung naranasan or na-experience ni Solomon. Pero dahil sa wisdom na binigay ng Diyos sa kanya, ay napagtagumpayan po niya ang problema. Maari sa ating panahon ito, no? Maari sa kalagayan mo, kapatid, ay meron ka ding problema na hindi mo alam kung papaano mo hakbangan, papaano mo lutasin sa trabaho, maaring sa pamilya, maaring sa negosyo, or sa kalagayan ngayon, kung ano yung dapat mong unahin. So, kailangan po natin ng wisdom from above, o wisdom from the Lord. Amen po ba? Number 3, there is hope in a righteous judge. Solomon didn't just make a judgment and move on. He made sure that he made the correct judgment. As a side note, sabi dito, I want you to notice that the mother of the living child chose the child life over her wishes. So tingnan niyo po dito sa sa pangyayaring ito, kapatid. Makita niyo si Solomon ay bago siya nag-move o nag-judge, ay talagang sinisigurado niya na tama yung kanyang judgment. Napakahirap at saka parang agad-agad, no? Paano mo gawin yon? At yung mother din ng totoong buhay na bata, hindi po siya nag-after sa anumang bagay. Kumbaga, nag-after po siya sa buhay ng bata. Kaya nga, nagparaya siya. Binigay niya. So, makita po natin yung katuwiran, yung righteousness ng ating Panginoon dito po sa buhay po natin. Sabi ng Psalm chapter 119, verse 137, You are righteous, Lord, and your laws are right. So ang Diyos po ay kailanman hindi po siya nagbabago. Matuwid po siya. Matapat
Sabi nga, at banal, tapat sa kanyang mga tuntunin at sa lahat na kanyang kautusan. Pag talagang mananalig ka lang sa Panginoon, sabihin ko sa iyo, hindi tayo iiwan ng Diyos. Tapat po siya. Tayo po ba'y natatakot sa panahong ito? Tayo po ba'y nangangamba sa sitwasyon natin ngayon na mabalitaan po natin kung ano-ano na po yung mga naririnig po natin, napapanood po natin, nababasa po natin. Napakadami, hindi mo na alam kung ano ang totoo, ano ang hindi. Sasabihin ko sa iyo, kapatid, babalik po tayo sa salita ng Diyos. I-review po natin yung mga pangako ng Panginoon. Upuan po natin muli. Mag-aral po tayo muli sa salita ng Diyos. Sabi niya dito, matuwid siya. Babasahin ko uli ha. Sabi sa 119, 137, matuwid ka, O Yahweh, matapat ka nga at banal. Matapat ang tuntunin mo sa bigay mong kautusan. Talagang tapat ang Diyos mula pa noon, ngayon, at magpakailanman. Lahat ng bagay na ginagawa niya ay may purpose po yan. May dahilan po yan. Basta ipagkatiwala mo sa Kanya na tapat siya sa lahat ng bagay. Amen po ba? Hindi lang siya unbiased na judge, hindi lang siya matalino. Amen po ba? Mapatid, matuwid din siya. Righteous. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 32, verse 4, He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong. Upright and just is He. Wow! Si Yahweh ang batong tanggulan. Mga gawa niya ay walang kapintasan. Mga pasya niya ay pawang makatarungan. Siya ay Diyos na tapat at makatuwiran. Grabe, hallelujah! Glory to God. Tapat ang Diyos sa kanyang ginawa. Wala siyang ginawang mali. Amen po. Perfect. Sabi nga dito, in all His ways are just. God is a righteous and just judge. Mga kapatid, you do the right things and allow God to take care of the judging. Gagawin lang natin ang lahat ng pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Hayaan na po natin. Siya po ang magja-judge. Hayaan na po natin kung ano yung gagawin niya. Bilang Kristiyano, gagawin lang natin yung gawaing Kristiyano. Bilang manggagawa sa Iglesia ng Diyos, gawin po natin yung mga pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Bilang mabuting mamamayan, sumunod po tayo kung ano po yung pinapagawa po sa atin ng ating gobyerno. Sumunod po tayo bilang mga mabuting mamamayan. Ipanalangin yung ating mga namumuno sa atin at magbigay o magsumunod sa pinapagawa po sa atin. Amen po ba? Hallelujah. Glory to God. There is hope that comes from wisdom. Manalangin po tayo, kapatid. Let's pray. Father in heaven, again, we thank you for giving us this short message about hope that comes from wisdom. Thank you for the wisdom, Lord, na binigay niyo po sa amin. Salamat ng marami sa oras na ito. Bless niyo po ang bawat isa, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Ngayon po ay dumako po tayo sa pagbibigay ng tithes and love offering sa ating Panginoon. Bakit po ba tayo nagbibigay ng ikapo o tithes o love offerings? Dahil po doon nagsisimula yung ating pananampalataya. Babasahin ko po sa Leviticus 27:30, ang sabi, ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ay sa Panginoon. Ibig sabihin, yung 10% ng ating income ay dapat mapunta sa Kanya. Kung minsan, ang tawag doon ay first fruit. Ano ba ibig sabihin ng first fruit? Yun po yung pinakamainam na ani na ibibigay natin sa Kanya. Sa panahon po natin ngayon, hindi na to literal na magtatanim tayo ng gulay, ng palay. Iba na po ngayon. Tayo ay nabubuhay na ngayon na ginagamit ang monetary, ang pera. Doon manggagaling yung tithes na ibibigay natin sa Panginoon. Ano ba yung sinasabing pinakamainam na ani? Ibig sabihin, darating pa lang ang sweldo mo, siya na kaagad ang iniisip mo. Ibig sabihin, special ang Panginoon kasi siya na agad ang iniisip mo. Hindi yung unahin ko muna si ganito, unahin ko muna ng bayaran ganyan, tira-tira na lang si Lord. Ibig sabihin, hindi po yun ang pinakamainam na ani. So nagkakaintindihan po tayo sa ganun. Dapat ang pinakamainam na ani ay ibibigay natin sa muna nating pag-iisip sa Kanya. Pangalawa po ay, ang pagbibigay ng ikapo ay pagsamba. Yun pala yun. Kapag nagbigay po tayo ay sinasamba natin siya. Sabi nga sa Deuteronomio 12:4-6, huwag ninyong sasambahin ang Panginoon na inyong Diyos na gaya ng paraan ng kanilang pagsamba. Kundi dumulog kayo sa Panginoon na inyong Diyos at parangalan siya sa lugar na kanyang pipiliin mula sa lahat ng teritoryo ng mga lahi ng Israel. Doon ninyo dalhin ang mga handog ninyo na sinusunog at iba pang mga handog, ang inyong ikapo at ang mga espesyal na regalo, ang ipinangako ninyong mga handog, ang mga handog na kusang loob at ang panganay ng inyong mga hayop. Ibig sabihin po nito, dapat po yung ikapo o yung pangako natin sa Panginoon ay doon natin ibibigay kung saan po tayo ay sumasamba. Kasi kung minsan nagmamali tayo ng akala. Dahil kung minsan ginagamit po natin ito sa pagpapakain sa mga kapatiran, 'di ba? Sasabihin na lang natin na ay total para naman sa Lord ito. Pakain ko na lang sa mga kapatiran. Ay, itutulong ko na lang to sa kapatid. Total naman, para rin naman ito sa pagtulong sa tao. Yun, para din ito sa Panginoon. Mali po yun. Kung meron po tayo ikapo at meron din po tayo pinangako sa Lord, doon tayo magbigay sa lugar na ating sinasamba. Huwag po natin pangunahan kung saan to mapupunta. Dahil kung pinapangunahan natin siya, ibig sabihin, gusto natin na iparangal ang sarili natin. Kasi makikilala tayo na tumutulong tayo, which is mali. Dapat po, ang pera na ibigay natin para sa Lord, dalhin natin doon sa simbahan na kung saan ay sumasamba tayo. Yun po, yun tamang pamamaraan. Amen? Ibig sabihin kasi, ang pagbibigay natin sa ating Panginoon ay devotion po natin yun. Kaya dapat, doon natin dalhin. Dahil doon natin siya bibigyan ng parangal. Pangatlo po ay, ang pagbibigay ng ikapo ay paraan ng Panginoon upang pagpalain tayo. Mababasa po natin yan sa Malakias 3:10-12. Pero ngayon hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan.
Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, bibigyan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Hindi ko papayagan sirain ng peste ang inyong mga pananim o malagas ang bunga ng inyong mga ubas. Tatawagin kayong mapalad ng lahat ng bansa dahil napakabuting tirhan ang inyong lupain. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito. Yun po, ipinangako ng Diyos sa Malakyas na kapag binigay daw po natin ang ating ikapo sa bodega, ibubuhos niya po yun ng sobra-sobrang pagpapala. Lalo na po ngayon, panahon ng pandemic, di ba? Minsan nararatel tayo kung ano na bang mangyayari. Yung asawa ko walang trabaho, wala kaming pagkakakitaan, di ba? At saka maraming mga problema. Pero hindi naman natin kayang lutasin lahat yun. Hindi natin kayang ibigay din ang pangangailangan ng ating pamilya. Isa lang po yung paraan para maibigay lahat ng ating mga pangangailangan, lalo na ngayong pandemic na ito. Isa lang po ang solusyon doon. Ibigay po natin yung ating katapatan sa Lord. Ibigay po natin yung 10% na yun. At mabibigla po tayo sa himala na ibigay po sa atin ng Diyos. Minsan sasabihin natin na, nagbigay naman ako bakit hanggang ngayon wala pa? Diba? Antay lang po tayo dahil may paraan po ang Panginoon. Nandirito po ang kanyang pangako at hindi niya po tayo bibiguin. Kaya ang kailangan lang po ay magtiwala tayo na once na binigay natin ang ating katapatan, ibibigay ng Lord ito ng buhos-buhos ang pagpapala. Kaya dapat umpisahan na po natin ang pagbibigay sa Panginoon na punong-puno ng katapatan. Maraming salamat po. God bless us all. You are good. There's no other name like Jesus. Come on, church, lift your voices to Him. Hallelujah. There is no other name like Jesus. Jesus. There is no other name like Jesus. Jesus. There is no other name like Jesus. Jesus. There is no other name like Jesus. Sing. There is no other name like Jesus. No other name like Jesus. Like Jesus, you are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good, yes, you are good, Lord. You are good all the time, and your love endures forever. You are good, Lord. You are good. There is no other name like Jesus. There is no other name like Jesus. There is no other name like Jesus. There is no other name like Jesus.